kailan mo masasabing nasa iyo na ang paghahari ng Diyos? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Huwebes ng ika-32 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala ring magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa kalagitnaan ninyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya. Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng 3 araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa isang idlap. Ngunit kailangan mo nang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinabi po na Jesus sa mabuting balita na ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan ninyo. Ngunit, paano po ba natin mayakap ang kaharian ng Diyos? O kailan po ba natin masasabing nasa atin na ang paghahari ng Diyos? Nasa iyo na ang kaharian ng Diyos kapag hindi ka na natatakot sa anumang maaaring mangyayari sa iyo, sapagkat alam mong nasa pangangalaga ka ng isang makapangyarihang Diyos. Kapag bahagi na ng buhay mo sa araw-araw ang Panginoong Hesus, kahit ang kamatayan ay iyong yayakapin, sapagkat alam mong ang kamatayan ay ang huling daan bago mo lubos na makilala ang Diyos at mamuhay sa buhay na walang hanggan kapiling niya. Paano mo mayakap ang kanyang kaharian sa loob mo? Ito ay kung matapat kang sumusunod sa kanya sa iyong mga salita at gawa. Kapag mayroon kang regular na panahon ng pananalangin kasama sa Jesus, sa oras na ito, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Para sa mga sumasampalataya na si Hesukristo ang Panginoon at tagapagligtas, ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila na. Para sa mga pumili na sundin ang landas ng pagiging alipin at sakripisyo ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila na. Para sa mga mapagpakumbabang tao, nasa kanila na ang paghahari ng Diyos. Para sa mga nag-aalay ng kanilang buhay, para sa paglilingkod sa iba, nag-aalay ng kanilang buhay sa kamay ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan at pag-alala sa mundong ito, ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila na. Ang kaharian ng Diyos ay ang matatag mong pananampalataya kay Jesus, sapagkat siya ang iyong ligtas na kanlungan kapag ikaw ay nasa lanta ng pagsubok ng pang-araw-araw na buhay. Kaya, nasa iyo na ba ang kaharian ng Diyos? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, ako po ay humahayo sa iyo bilang isang sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa iyong banal na pangalan, pinipili kong itaguyod ang iyong kaharian dito sa mundo. Tulad ng sinabi ninyo sa mabuting balita, itinuturo ninyo na ang kaharian ng Diyos ay naririto na sa atin. Gayunpaman, alam kong may mga pagsubok at panganib na haharapin sa aking tungkulin. Ngunit naniniwala ako na kasama ninyo walang laban na hindi kayang daigin. Hinihiling ko po na gabayan ninyo ako sa bawat hakbang na aking gagawin. Tulungan ninyo akong maging tapat at matapang sa paglilingkod sa aking bayan. Palakasin ninyo ang aking loob sa mga oras ng kawalan ng pag-asa at kalituhan. Lubos akong nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at awa. Sa bawat laban at hamon, hinihiling ko po na maging sandigan ko ang iyong salita. Ituro ninyo sa akin ang tamang landas
at bigyan ninyo ako ng karunungan na maging isang mabuting kawal. Nawa po'y maging tanglaw at gabay kayo sa lahat ng mga kasamahan ko sa serbisyo. Ipinagkatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay at tungkulin. Sa inyong pangalan, nagdarasal ako na ang aming paglilingkod ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.